Magandang araw, Malacanang Press Corps. Maiksing biyahe, tipid sa gas, menos gastos. Yan ang nais ng Pangulo. Upang maging mas mabilis at maginhawa ang biyahe ng mga motorista at makatipid sa langis, pinangunahan kahapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng Cavitex to C5 Connector Road. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., malaki ang matitipid ng mga motorista dahil aabot na lang sa 15 minuto ang biyahe mula Parañaque hanggang Taguig. Mas mabilis ito kumpara sa dating biyahe na aabot sa 1 oras at kalahati. Aabot din sa 36,000 sasakyan ang dadaan dito. Sa ngayon, para mas magaan sa buhay ng mga motorista, wala anumang babayarang toll fee ang motorista hanggang sa katapusan ng Abril. Sa mga biyahe naman papuntang Bicol, gawa na ang sira-sirang kalsada sa Gumaca, Quezon. Dire-diretso at mas mabilis na ang biyahe. Bawas traffic, menos gas, yan ang nais ng Pangulo. Binigyan diin ng Pangulo na ang pagbubukas ng mga connector road at pagsasaayos ng mga kalsada ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang hirap ng mga motorista sa kabila ng tumataas na presyo ng langis. Bahagi rin ito sa utos ng Pangulo sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT sa bisa ng Executive Order 110. Layunin ng UPLIFT na protektahan ang pambansang interes sa pamamagitan ng pagtitiyak ng sapat na supply ng enerhiya, tuloy-tuloy na paghahatid ng mga pangunahing serbisyo at pagpapanatili ng masiglang ekonomiya. Prioridad din ito na pangalagaan ang kapakanan ng taumbayan, lalong-lalo na ang mga higit na nangangailangan. Nandito naman tayo at nagbubukas ulit tayo ng isang connector road. Ito ay nagbubuo ng koneksyon mula sa Cavitex hanggang sa C5. Mga 36,000 na vehicles ang dadaan dito. Kaya malaking bagay ito kasi madidecongest, mababawasan ang traffic doon sa mga maliliit na kalsada dahil dito na lang dadaan. At yung biyahe na dati ay 1 oras kalahati, magiging 15 minutes na lang. Napakalaking bagay yan dahil sa malaking savings sa oras ng mga commuter, unang-una. Pangalawa ay napakalaking savings ito sa gasolina, sa crudo, sa fuel. At bukod pa ron, nais kong i-announce na ito toll-free ito buong Abril. Patuloy natin gagawin ito dahil nais natin talagang maging mas mabilis, mas maginhawa at mas ligtas ang pagbiyahe ng ating mga kababayan. Kung maaalala nyo, a few months ago lang, napakasama ng sitwasyon dito sa intersection na to, dito sa Gumaca, no? Yung malaking butas dyan na tinutulog dyan, puro alikabok, sira-sira. Talagang pinaspasan nila to. Tsaka kita nyo naman yung quality. Kanina ko pa pinapansin na napakakapal ng semento. In fact, sabi ko nga, kahit yung mga overloaded na truck, talagang kakayanin itong ganito kapal na semento. Kailangan sa buong Maharlika, ganito na ang gawin natin. Maginhawang biyahe at menos gastos, iyan ang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga motorista. Batid ng Pangulo ang araw-araw na kalbaryo ng mga biyahero mula Nueva Ecija at Karatig Probinsya sa Cagayan Valley, patungong Tarlac at ibang bahagi ng Central Luzon. Bukod sa matinding traffic, ininda rin ng mga negosyo at consumer ang mas mataas na transportation cost para sa mga produkto at serbisyo. Dahil dito, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. na buksan ang mga kritikal na connector roads para mas maging maginhawa ang biyahe at mabawasan ang gastos. Makakatipid na tayo sa langis, mas mabilis pang makakarating ang mga produkto at serbisyo, lalo na sa mga nangangailangan dito. Kaya ngayong araw ay tumungo si Pangulong Marcos Jr. sa Nueva Ecija upang personal na inspeksyonin ang Central Luzon Link Expressway Contract Package 4. Malaking improvement ang hatid ng nasabing 4-lane expressway na nagkokonekta sa Aliaga, Nueva Ecija at daang Maharlika Highway sa Cabanatuan City. Kung noon ay mahigit 1 oras ang biyahe mula Tarlac hanggang Nueva Ecija, ngayon ay inaasahang magiging 20 minutes na lang ito. Base sa estima,
11,500 motorista ang makikinabang sa infrastructure project kada araw. Ayon din sa Pangulo, wala pang sisingilin na toll fee. Muli, wala pa pong babayaran na toll fee para sa mas malayang makadaan ang mga motorista. Ito'y para makatulong sa mga nagbabalik bumiyahe, lalo ngayong parating na ang Holy Week. Matapos ang inspeksyon ng Pangulo ay binuksan sa publiko ang kalsada ngayong araw. Ang inisyatibong ito ay isa lang sa mga hakbang ng uplift upang pagaanin ang pasanin ng ating mga kababayan. May guluman sa gitnang silangan, patuloy naman ang pamahalaan sa pagkilos upang panatilihing abot kaya ang mga bilihin, bawasan ang gastos sa transportasyon at tiyaking laging sapat ang enerhiya at mga pangangailangan ng taumbayan. Buo ang paniniwala ni Pangulo Marcos Jr. na basta tuloy-tuloy ang trabaho, sama-sama nating mapapaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Malapit na tayo sa Kabanatuan. Andito naman tayo sa Nueva Ecija ngayon para buksan itong 4 na kilometro na section na nagbubuo ng east-west na daan mula Tarlac hanggang dito sa Kabanatuan. At ito ay kasama ulit doon sa ating instruction na buksan lahat ng maaring buksan na ng mga connector road para maging mas mabilis ang daloy ng traffic. At malaking bagay ito dahil ang dating ang biyahe na tumatagal dati ng 1 oras kalahati, 1 hour 15, 1 hour 30 minutes, ay magiging 20 minutes na lang, 20 minuto na lang. At malaking bagay ito dahil unang-una, alam naman natin ngayon, ang inaalala natin ang konsumo ng krudo, ng gasolina ay sa pagbawas na pagtagal sa bawas ng tagal ng biyahe ay mababawasan din ang konsumo sa fuel. At malaking bagay ngayon yan at lagi nating inaalala yan. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Let Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, sinabi po ni Pangulong Marcos kanina na sa Ilocos Norte siya mag-Holy Week. Pwede po bang humingi ng karagdagang detalye? May nabanggit ba siya kung anong mga activity niya doon, anong gagawin niya, or magbabakasyon lang siya? Sa Pangulo po, hindi po uso ang salitang pagbabakasyon. So sabi nga po niya, siya po ay mag-spend ng kanyang Holy Week sa Ilocos Norte kasama ang kanyang pamilya. Walang pagbabakasyon dahil patuloy po ang ating Pangulo sa pagmomonitor at pagbibigay ng utos sa mga kailangan na gawin ng ating mga ahensya sa gobyerno. Kailan po sila pupunta? Hindi po na ibigay sa atin kung anong oras at anong araw, pero binanggit po niya na doon po ang pagbibigay ng oras doon po sa Ilocos Norte. Sunod po na tanong, Samuel Medinilla, Mrs. Mirror. Good morning. Senator Sherwin Gatchalian called on the Executive Department to conduct high-level discussions with Iran to ensure safe passage of Philippine-bound vessels through Strait of Hormuz. Does the President consider this? Kahapon po ay nagkaroon din po ng meeting ang uplift at yan po ay ipinag-utos na po ng Pangulo kay Secretary Tez Lazaro at ayon po kay Secretary Tez Lazaro ng DFA, makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Most probably po ay tomorrow, kung hindi man po magkakaroon ng schedule tomorrow, by next week po. May na-mention po kaya, ma'am, kung may mga ships na nakaschedule na papuntang Pilipinas na dadaan sa Strait of Hormuz? Wala pa po nabanggit sa atin si Secretary. Tapos, on another topic, ma'am, may estimate na po ba kung magkano na yung nagagastos na Marcos administration for its Middle East crisis response? Sa ngayon po ay hinihingi po natin lahat ng ulat ng mga ahensya. Most probably by next week, maibibigay po namin sa inyo. Last na lang, ma'am. May schedule na po kaya kung kailan yung next uplift na committee meeting kung saan? Ibibigay ko po sa inyo yung update. Nagkaroon lang po ng meeting kahapon. Thank you po. Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good morning, ma'am. Ma'am, in this time of reflection, ano po ang message niyo sa inyo as of detractors muna ni Pangulong Marcos and then sa mga bashers niyo, namely Harry Roque and Vice President Sara Wow. Duterte?
inamin mo, basher sila. So, ibig sabihin, pag basher, wala bang maibibigay na matinong kasagutan o matinong opinyon? Sa atin lang, sa ngayon, sa panahon ngayon, ay iwasan po natin sana ang pamumulitika. Kung wala po sila masasabing maganda at kundi paninira lamang, tumigil muna sila or tumigil na sila permanently. At makipagtulungan na lamang po sa administrasyon para sa ikaaangat ng ating bansa at ikaaangat din po ng bawat Pilipino. Ang basher po ngayon, sinasabi natin, pang sariling interes. Para po magiba, masira ang gobyerno. Hindi po yan na napapanahon sa mga kasalukuyan nangyayari sa ating bansa. Follow up lang, ma'am. Ipagdadasal mo ba sila? Lahat po, lahat ng makakasalanan, lahat ng makasalanan sa mundo dapat ipagdasal. Sunod po ng tanong, Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, in relation to criticisms, may we just get a palace reaction on Senator Amy seeking forgiveness from her father, late President Ferdinand Marcos Sr., for not being able to watch her brother, the president. May I read a portion of her statement? She said, "Hindi ko nabantayan kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya." Okay, mas maganda po siguro mahimay natin ang mga bawat salita ni Senator Amy Marcos. Ito naman ay para para malaman din ng taong bayan. Ano nga ba ang totoo? Ang sabi niya ay hindi nabantayan. Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng magulang at sino ba talaga ang hindi nabantayan ang kapatid? Unang-una po, ang Pangulo, hindi po ito nagbumura, hindi ito nagme-meltdown, lalo na sa publiko, at hindi po ito nagbabanta sa buhay ni numan. Ang Pangulo po ay ikinasal, may pamilya, hanggang ngayon, faithful sa asawa. So, sino po kaya ba ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat na binantayan? Ang paghingi ng patawad, yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid, o ang paninira ng kapatid sa publiko? Ma'am, nakausap niyo po ba si President Marcos regarding sa latest statement ng kapatid niya? Alam po ng Pangulo ang nangyayari sa atin at sa mga pangyayari sa ating paligid. At asahan po natin ang Pangulo, hindi po siya naninira ng kanyang kapatid. Ma'am, sorry, last na. Still on Senator Amy. Meron lang po siyang panawagan na isuspend yung government contributions ng SSS, GSIS, Pag-ibig Fund, and PhilHealth. Kino-consider po ba ito ng Presidente? Hintayin na lamang po natin kung meron pong i-anunsyo ang Pangulo patungkol po dyan. Thank you, ma'am. Sunod po na tanong, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, recent Palsesa survey said that yung paglaban sa katiwalian, yung pangunahing dahilan kaya nagtitiwala ang mga Pilipino sa Pangulo. Ano pong reaksyon dito ng Palasyo? Yan naman po talaga ang nais ng Pangulo na maipakita sa taong bayan na ang administrasyon ngayon ay lumalaban sa korupsyon. Ang administrasyon na ito ang siyang magpapaimbestiga sa mga abuso sa gobyerno. At yan po ang gusto manatili ng Pangulo sa isipan ng taong bayan. At yan po ang ayaw niya na mapatid. Gusto niya sana ay magtuloy-tuloy ito kahit hindi na po siya ang Pangulo. Speaking of tuloy-tuloy, Yusek, may mga nagsasabi na parang nalilimutan na daw ng administrasyon yung pag-imbestiga o pagtutok doon sa flood control anomaly. Ano pong masasabi natin dito, Yusek? Sa mga nagsasabi ng ganyan, ang tanging natin masasabi, hoy, gising. Dahil alam po natin kung papaano po nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report, di lamang po sa Ombudsman, kundi pati po sa DOJ. Ang Ombudsman ay nagsasabi din po habang sila itinatanong na patuloy ang kanilang pag-iimbestiga, pati po ang DOJ. Wala pong natutulog pagdating po sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Ito ay tanging paninira lamang sa gobyerno. Hindi po tumitigil ang Pangulo
para mapanagot ang dapat na mapanagot. Sige, habol ko na lang. In connection with the Lenten season break, meron naman declaration ng palasyo para sa pasok sa mga government bukas or even private, o mga nasa gobyerno lang, Yusek. Meron po, ilalabas po mamaya ang memo. Ano po kaya yan, Yusek? Maganda ang aking ngiti. So, ibibigay ko po sa inyo mamaya. Yusek, isang-isa na lang, habol lang tungkol doon sa, sa Iran. Gaano po kaganda ang relasyon ng Pilipinas tsaka ng Iran? Sa akin pong pagkakaalam at sinabi po rin naman ni Secretary Tez Lazaro, maganda naman po ang relasyon natin sa bansang Iran. Salamat po, Yusek. Salamat po. Maricel Halili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, peso has reached another record low. What does it mean for the country? Hindi po natin nais na ganito, hindi po ninais ng Pangulo na magkaroon ng gulo sa Middle East. Ito po ay talagang nagiging epekto at ang paghina po ng peso kontra dolyar ay bunsod na rin po ng geopolitical tension na nangyayari po sa Middle East. So, talaga pong ito ang maaaring kahihinatnan hanggat hindi po napipigil ang tensyon o ang sigalot sa Middle East. Pero how concerning is this, Yusek, considering na I think this is the 7th time na bumaba siya ng husto within the month? Yes, dahil nga po sa nangyayaring sigalot sa Middle East at ang alam po natin ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon na ito upang maibsan po ang impact ng epekto nitong sigalot sa Middle East. At gagawin po ang lahat para po maayos ang lahat na nangyayari, pati po ang pagtulong sa ating mga kababayan. Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusa. Good morning. DTI said no price increase is expected until April 16, but after that period, is it safe to say na we're expecting price increase for basic commodities by then? Nakausap po natin kahapon si Secretary Chris Roque at nag-report po siya sa Pangulo sa Uplift at sinabi po niya na meron nga po tayong listahan dito ng mga produkto. Ibibigay ko po sa inyo, hindi ko po alam kung kayo may kopya na, pero ibibigay ko po sa inyo ang kopya na ito kung saan po nangako po ang mga manufacturers na hindi nga po magkakaroon ng price increase hanggang April 16, 2026. Pero nangako rin po si Secretary Chris Roque na weekly ay magmo-monitor po sila at sa aking pagkakaalam, balak po niyang makipag-meeting muli ngayon sa mga manufacturers para po hindi tumaas ang presyo. Pero sabi nga natin, may mga pagkakataon po talaga na hindi natin kakayanin pigilan dahil sa nangyayaring sigalot sa Middle East. Pero lahat po ng pwedeng gawin ng ahensya ng gobyerno ay gagawin po para po hindi maging mahirap na pasanin ito sa ating mga kababayan. Assuming magtaas po talaga ng presyo after April 16, bukod po sa pakikipag-meeting ng DTI, ano po yung contingency measures ng gobyerno? Okay, sa ngayon po, ayaw na po natin sabihin na magtataas sila. So, doon muna po tayo sa walang price increase at after a week, saka po natin tanungin ang DTI para po sa mas detalyadong programa para dito. Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, good morning. The Independent Commission for Infrastructure is set to cease operations today, March 31. I refer to Section 10 or the sunset clause of EO 94 that created the ICI, and I quote, "The ICI shall be rendered functus officio upon the accomplishment of the purposes for which it was created, or unless sooner dissolved by the President." Ang tanong ko po, ma'am, ano ba ang naging basihan ng pag-dissolve sa ICI? Is it because the President thinks the ICI has fully accomplished its mission, or has the President officially dissolved the ICI? Okay. Sabi nga natin at nabanggit mo ang Section 10, ang sunset clause, kung saan binanggit ang functus officio in Latin. Ibig sabihin, sila naman po ay nag-report at mismong si Justice Reyes ang nagsabi na na-accomplish na nila ang kanilang trabaho. At yun po ang magiging basihan at kung sila man ay matatapos ngayon, yan po ang magiging basihan dahil yan po ang isinasaad sa Executive Order 94. Yusek, may update na ba sa naging pag-aaral ng Malacanang sa report ng ICI?
I remember in a previous briefing you told us that it's taking a bit it's taking some time dahil mahaba-haba po yung report. Nabasa na ho ba ito ng Pangulo at anong naging takeaways niya, and is there any new directive to the Ombudsman or maybe the DOJ? Hinayaan niya po ang ICI na mag-decide kung ito po ay tatapusin ang kanilang trabaho base sa kanilang accomplishments. At nung nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report sa DOJ at sa Ombudsman, at siya mismo ang nagsabing tapos na po ang kanilang mandato. So, doon lang po nagre-rely ang Pangulo. Ma'am, last, sorry. Ang sabi nyo kanina sa mga nag-iisip na, or siguro yung mga bitin sa naging pag-iimbestiga ng ICI, sabi nyo, gumising sila dahil maraming ginagawa ang gobyerno. But hindi rin ho siguro natin maiaalis na marami ang underwhelmed if not disappointed, because the creation of the ICI raised expectations of the administration's resolve to hold corrupt officials accountable. Pero may mga tanong pa rin ho hanggang ngayon yun na yun. Dahil wala pa hong nakukulong na malalaking isda. Okay, ganito po ang trabaho ng ICI, Fact-Finding Committee. Marami na po silang naisumite sa DOJ, marami na po silang nasumite sa Ombudsman. So ang ibig pong sabihin yan, hindi po natulog, nagpahinga, hindi nag-relax ang ICI. Ngayon po, lahat po ng kanilang nairekomenda, nakasuhan o for further investigation, nasa kamay na po yan ng DOJ at ng Ombudsman. Sa totoo lamang po, mukhang overwhelmed po ang Ombudsman at ang DOJ sa dami po ng mga kasong pinaparekomendang sampahan dito patungkol sa flood control project. So, hindi po masasabing yun lang ang naging trabaho ng ICI. Ang masasabi po natin, iyon ang naging trabaho ng ICI. Paninindigan po natin, ma'am, that the investigation and the prosecution will spare no one, Of course, yan ang no gusto. matter how high up. Definitely. Kahit sino pa yan, kung meron kinalaman, may ebidensya, hindi puro pamilya. Sabi nga natin, stop the drama. We have to start working. Marami po kasi nagdadrama sa media. Ang kailangan natin dito, ebidensya. Ebidensya na siyang magtuturo at siyang magiging basehan para ma-prosecute ang mga taong involved. Thank you. Salamat po. Yun na po ang huling katanungan, Yusek. Balik na po sa'yo. Maraming salamat. Upang mapangalagaan ang sektor ng paggawa, nakahanda ang Department of Labor and Employment sa pangunguna ng Secretary Bienvenido Laguesma ng 1.2 billion pesos bilang tugon sa deklarasyon ng National Energy Emergency. Bahagi rin ito ng uplift ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. alinsunod sa Executive Order 110. Gagamitin ang budget sa dalawang flagship social protection project ng DOLE, ang tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged, displaced workers o TUPAD at ang DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Layunin ng mga programang ito na suportahan ang vulnerable workers. Bilang tugon sa uplift, kasalukuyan nakikipag-ugnayan na ang DOLE sa DOTR, DSWD, DILG at iba't ibang lokal na pamahalaan para sa implementasyon ng targeted emergency employment at livelihood interventions. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa DMW at OWA tungkol sa pagkakakilanlan ng mga OFW na nakauwi mula sa kaguluhan sa Middle East. Ito'y para mabigyan sila ng trabaho dito sa Pilipinas sa tulong ng TESDA. Hindi ngayon ang panahon para mangamba o magpanik. Patuloy na nakabantay ang pamahalaan sa epekto ng gulo sa Middle East para sa ikapapanatag ng sambayanan. At bago tayo magtapos, DA at DPWH patuloy na tinitiyak na wasto ang pagkakagawa ng mga farm road projects ng pamahalaan. Noong Biyernes, March 27, personal na pinuntahan ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. at Public Works and Highways Secretary Vince Dizon
ang isang farm-to-market road sa barangay New Kasayuran sa Davao. Tumutulong ang nasabing concrete road na magbigay ng access sa 50 ektarya ng lupang pangsaka na pinagtataniman ng palay, niyog, saging at mga gulay. Inaasahan namang makakatulong ang kalsada sa pagbubukas pa ng daan para ma-access ang 40 ektarya ng lupa para mapalakas ang ating agricultural production. Ang nasabing inspeksyon ay alinsunod sa mas mahigpit na audit at pagbabantay ng pamahalaan sa mga infrastructure projects. Patuloy na tinitiyak ng DA at DPWH na nakaalalay ang mga infrastructure projects sa mga agricultural priorities at supply chain needs ng bansa. Kapag mas maayos ang farm access, mas mababa ang transport cost para sa ating mga magsasaka. Mas mataas din ang kita dahil mababawasan ang kanilang post-market or post-harvest losses. Ayon pa kay Secretary Tio Laurel, layunin ng audit na tiyakin na lahat ng farm road projects ay makapagdadala ng konkretong benepisyo sa ating mga magsasaka. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.